Magandang araw, maupay nga adlaw, maayong adlaw. Welcome sa isa na namang sesyon kasama ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa araw na ito, ating pag-uusapan ang digital na kaalaman tungo sa kabutihang panpinansyal. Sa kasalukuyang panahon, mas laganap at mas mabilis na ang paggamit ng mga digital na pamamaraan kaysa sa mga tradisyonal na transaksyon. Nagdudulot ang digitalization ng maraming benepisyo hindi lamang sa mga mamimili kundi pati na rin sa buong mamamayan. Gayunpaman, may kaakibat din itong mga panganib lalo na para sa mga may hirap at mga benepisyaryo ng 4Ps na maaring mabiktima ng online scams o mapanganib na gawain kung kulang sa kaalaman. Layunin ng sesyong ito na turuan ang mga kalahok kung paano maging responsable sa paggamit ng internet, social media, at mga digital na kasangkapang pinansyal upang mapanatili ang kanilang kaligtasan at mapabuti ang kanilang kalagayang pinansyal. Bago tayo tungo sa susunod na diskusyon, atin munang pagnilayan ang mga sumusunod na katanungan. Isulat sa inyong FDS notebook ang mga sagot at ibahagi ito sa inyong mga pamilya. Tingnan ang mga larawan sa itaas na bahagi. Una, mahilig ka bang gumamit ng mga social networking sites o digital banking applications gaya ng nasa larawan sa itaas? Alin sa mga ito ang madalas mong gamitin? Ano-ano ang mga dahilan mo sa paggamit ng mga applications na ito? Kung marunong tayong gumamit ng internet at mobile applications, lalo na ang mga apps ng bangko, maaring tayo ay may kaunting alam na pagdating sa digital literacy. Pero ano nga ba ang digital literacy? At ano pang mga konsepto ang dapat nating malaman at isabuhay upang tayo ay maging 100% na #DigitalWiseKa4Ps? Ano ang digital literacy? Ang digital literacy ay tumutukoy sa kakayahan ng isang taong ligtas na makagamit ng tamang impormasyon at kasanayan para mabuhay, matuto, malibang o makapagtrabaho gamit ang makabagong teknolohiya at internet o mga bagay na digital. Sa madaling salita, matatawag kang #DigitalWise kung ikaw ay nakakagamit o nakakasabay sa paggamit ng mga social media at digital applications. May kaalaman na matukoy kung may kaduda-duda sa mga nababasa o nakikita online. May smartphone o computer na may data o internet para malayang makagamit ng online applications. At sumusunod sa mga tamang gawi online o tinatawag na netiquette. Kung taglay mo ang kakayahang nabanggit, ikaw ay isang certified na digital literate o #DigitalWise. Ano naman kaya ang kinalaman ng digital literacy sa ating financial well-being? Halos lahat ng transaksyon mula sa pag-iimpok hanggang sa microfinance ay maaari nang isagawa sa online na paraan. Pinapadali ng mga digital financial tools gaya ng online banking, mobile wallets at digital payments ang maayos na pamamahala ng pera. Napakahalaga ng digital literacy upang makaiwas sa pagkalugi at mga panluloko o scams. Alam niyo ba kung ano ang social media? Ang social media ay tumutukoy sa mga online na plataporma kung saan maaring maripag-ugnayan, magbahagi ng nilalaman at kumuha ng impormasyon. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang Facebook, Instagram, Twitter,
TikTok, YouTube at Lazada. Hindi lamang ito ginagamit para sa libangan, maaari ring itong magamit sa pagninegosyo, pagpapalaganap ng kaalaman, at pagbibigay ng serbisyo sa mga kliyente. Ngunit may mga panganib rin itong dala. Una, may tinatawag tayong privacy issues or issue sa privacy, kung saan maaring mabunyag ang iyong personal na impormasyon. Mayroon din tayong tinatawag na pagnanakaw ng pagkakakilanlan o paggamit ng ibang identidad para sa maling gawain. Pwede naman ang negatibong feedback kung saan maaaring makaapekto o makasira sa iyong reputasyon. Mahalaga ang personal na impormasyon kaya nararapat ito maprotektahan. Sa ilalim ng Data Privacy Act of 2012 o Republic Act 1017-3, may mga karapatan tayo. Ano-ano ang mga ito? Mayroon tayong right to be informed o karapatang maunawaan kung paano kinokolekta at ginagamit ang inyong data o mga impormasyon. Ang right to access o karapatang makahingi ng kopya ng inyong personal na impormasyon. Ang right to object o karapatang tumanggi sa pagpoproseso ng ating data o impormasyon. Ang right to erasure and blockage o karapatang ipagtanggal ang mali o hindi otorisadong impormasyon. Ang right to damages o karapatang humingi ng kabayaran kung ito ay may pinsalang dulot sa atin. Ang right to file a complaint o karapatang magsumbong sa National Privacy Commission kung may paglabag. Ang right to rectify o karapatang itama ang maling detalye sa ating data. Ang right to data portability o karapatang magkaroon ng kontrol at mailipat ang sariling impormasyon. Para updated tayo sa iba pang sessions, mag-like, subscribe, and share na. Salamat sa pakikinig. Nawa ay may natutunan na naman tayo sa sesyong ito. Muli, maraming salamat. Hanggang sa muli!